First week ko pa lang dito sa Saudi. Imaginein mo yon. Bagong salta pa lang ako sa bahay ng amo ko. Nag-a-adjust pa sa init ng panahon, sa pagkain, at higit sa lahat, sa trabaho. Si Amina ang binabantayan ko. Matanda na siya at halos hindi na kumikilos. Stroke victim siya. Mababait naman ang mga anak niya. Pero syempre, iba pa rin yung pakiramdam na ikaw lang ang tagapag-alaga sa maghapon. Gabi na nun, mag-aalas 12 na yata. Nakatulog na si Amina. Ako naman, nakaupo lang sa upuan sa tabi niya. Tulog na ang buong bahay, pati ang mga anak niya. Nasa kani-kanilang kwarto na. Tahimik na ang buong paligid. Tapos, may narinig akong kakaibang tunog. Parang may gumagalaw sa sala. Akala ko, may daga. O baka nagising si Amina. Pero nilingon ko siya. Tulog na tulog pa rin. Tumayo ako ng tahimik. Lumabas ng kwarto at sumilip sa sala. Wala akong makitang tao. Pero yung wheelchair ni Amina, gumagalaw yung gulong. Gumagalaw siya mag-isa. Parang may invisible na kamay na nagtutulak. Umuurong, paikot-ikot. Pinagmasdan ko yon habang nanlalamig ang buong katawan ko. Bumibilis na yung tibok ng puso ko noon. Naisip ko, baka may hangin lang. Pero sarado ang lahat ng mga bintana. Tsaka naka-aircon kami. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi ako mapasigaw. Bigla kong naalala yung mga kwento ng mga dating caregiver dito. May mga bahay daw talagang may mga presence. Kinuha ko ang lakas ng loob ko. Lumapit ako ng dahan-dahan. Nang makalapit ako, tumigil yun. Parang may nakaramdam na may nakakakita. Nagmadali akong bumalik sa kwarto ni Amina at niyakap ko ang sarili ko hanggang sa madaling araw. Hindi ako nakatulog. Kinaumagahan, hindi ko na kinaya. Sinabi ko sa panganay na anak ni Amina na si Amid na yung wheelchair ni Amina kagabi, nakita kong gumagalaw mag-isa kahit walang tao. At sinabi ko sa kanya na natakot talaga ako. Nagkatinginan sila ng kapatid niya. Parang hindi na sila nagulat. At sinabi niya sa akin na itatabi na lang daw nila yung wheelchair na yun. Dati raw kasing laging ginagamit yung wheelchair na yun ng isa sa mga kamag-anak nila na namatay din. At pagkatapos nun, may mga gabi daw talagang gumagalaw yun. Nasanay na lang sila. Kaya kinahaponan nun, nilagay na nila yung wheelchair sa bodega. Itinabi na nila sa likod ng bahay. At nang maalis yung wheelchair, hindi na naulit yung mga pagpaparamdam. Naging payapa na ang gabi at nakatulog na rin ako ng mahimbing. Yun lang naman po yung kwento ko. Pasensya na kung medyo maiksi, pero sana mapili nyo po. God bless po and more power sa channel nyo. Maraming salamat. Ako si Maricel, 32 years old, galing Batangas. 5 taon na akong caregiver dito sa Saudi. Kadalasan, ako lang mag-isa ang kasama ng pasyente, kaya sanay na ako. Nung gabing yun, ako ang naiwan mag-isang kasama ni Hadja. Bedridden na siya, hindi na siya umiimik, puro hingal na lang at tunog ng monitor ng kanyang blood pressure. Umalis ang mga anak niya, sina Khalid at Nora, para sa isang family dinner sa labas. Sabi nila, mga 2 oras daw. Kaya nagayos lang ako ng gamot ni Hadja.
Pinaandar ko rin yung oxygen at naupo ako sa silya sa tabi ng kama niya. Nag-i-scroll lang ako sa Facebook. Tahimik yung buong bila nun. Malamig ang hangin. Nakatulala lang ako sa cellphone nang biglang nagulat ako. Hindi kasi nagsabi sina Khalid na may dadating. Pero baka naman delivery o kapitbahay. Bumangon ako at dahan-dahang sumilip sa peephole ng pinto. May nakatayong lalaki. Matandang-matanda na. Puting-puti ang suot na tobe. Pero medyo luma na ang tela. Hindi ko masyadong makita ang muka dahil sa anino ng ilaw sa labas. Pero may kakaiba sa kanyang tindig. Parang hindi gumagalaw masyado. Binuksan ko ang pinto pero hindi ko tinanggal ang kadena. Binati ko siya. Ngumiti naman siya. Pero ang ngiti niya kakaiba. At sinabi niya sa akin na kamusta na daw si Hadja. Bibisita lang daw siya. Nagulat ako kasi alam niya ang pangalan ni Hadja. Hindi ko siya kilala pero mukha siyang pamilyar. Parang nakita ko na ang mukha niya sa isang lumang litrato sa sala nila. Tinanong ko kung sino siya at sinabi niya, kaibigan daw. Matagal na siyang hindi nakikita. Napadaan lang daw siya. Binuksan ko na ang pinto at pinapasok ko siya. Pero may kaba sa dibdib ko. Pumasok siya ng tahimik. Ni hindi ko narinig yung yabag niya. Dumiretso siya sa kwarto ni Hadja. Sumunod ako. Pero nagtaka ako. Si Hadja na halos hindi na makapagsalita. Biglang napadilat ang mata. Hindi ko alam kung takot o may nakikilala siya. Pero ang weird, kasi tumulo ang luha niya. Yung lalaki, tumayo lang sa tabi ng kama. Tinitigan si Hadja ng ilang minuto. Hindi siya nagsalita. Hindi niya rin hinawakan si Hadja. Tahimik lang talaga. Pakiramdam ko, ang tagal ng oras. Tapos bigla siyang lumingon sa akin. Ngumiti ulit at naglakad palabas. Nagpasalamat pa siya bago lumabas ng pinto. Pagkaalis niya, agad kong isinara ang pinto at nilak ko ulit. Nanginginig ang kamay ko. Bumalik ako kay Hadja. Pero nakapikit na siya. Nakatulog na ata. Pero may bakas ng luha sa kanyang pisngi. Pagkalipas ng mga 5 minuto, dumating na sina Khalid at Nora. Habang hinuhubad nila ang mga bish nila sa pinto, sinalubong ko sila agad at sinabi ko kay Khalid na may bumisita, isang matandang lalaking nakatob. Nagpakilala siya at sabi niya, kaibigan siya ni Hadja. Tinanong kung kamusta na siya. Tapos umalis din agad. Tumigil si Khalid sa ginagawa niya. Namutla siya. Napatingin siya kay Nora na natigilan din. Nagtanong si Nora kung anong itsura. At sinabi ko, matanda na maputi ang buhok, matangos ang ilong, parang pamilyar, pero hindi ako sure. At sinabi ko na parang nakita ko siya sa lumang litrato dun sa may sala, yung nakaprame na may kasamang incense burner. Nagkatinginan sina Khalid at Nora. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata nila. At sinabi sa akin ni Khalid, yung litratong yun, si Abdullah daw yun. Tatay nila. Namatay na daw siya. 5 taon na ang nakakalipas. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon nang sinabi niya yon. Napatingin ako sa pinto. Nakalak pa rin. Pero parang may lamig na dumaan sa buong katawan ko. At sinabi ko na nakausap ko pa nga yung matanda. Ngumiti pa nga yun sa akin. At tinanong
kung kamusta na daw si Hadja. Pagkatapos nun, hindi na nila masyadong pinag-usapan. Pero ako, hindi mawala sa isip ko yun. Simula nun, tuwing gabi, kapag ako na lang mag-isa kasama si Hadja, dinadasal ko na lang na wag na ulit siya sanang magpakita. Alas 2 ng madaling araw, Riyadh, Saudi. Kakaligo ko lang kay Lola Zainab. Yung matanda kong inaalagaan. May demensya. Halos hindi na kumikilos. Routine na sa akin yung tuwing gabi. Paliguan, bihisan, painumin ng gamot, ayusin ang unan, hanggang sa makatulog ng mahimbing. Pagod na pagod ako noon. 3 araw na akong puyat kasi may lagnat si Lola, kaya doble ang bantay ko. Nang matapos ko lahat, umakyat ako sa 3rd floor. Doon kasi yung kwarto ko. Maliit lang, may isang kama, isang aparador, at isang maliit na bintana na nakaharap sa bakod ng kapitbahay. Walang ilaw pagpasok ko. Hindi ko na binuksan. Diretso ako sa kama. Hinubad ko yung tsinelas ko at humiga na. Napapikit ako agad. Pagod na pagod talaga ako. Hindi ko alam kung ilang minuto na ang lumipas. Baka 5 minuto o baka 10. Nang bigla kong makaramdam ng lamig. Yung tipong biglang bumaba ang temperatura sa paligid. Kinilabutan ako, pero inisip ko na lang, baka sa aircon lang yun. Tapos, may umilas sa paa ko. Oo, hindi pa naginip. Ramdam na ramdam ko. May kamay na nakahawak sa bukong-bukong ko. Malamig na malamig. Dahan-dahan akong hinihila pababa. Paulit-ulit. Parang may gustong ibaba ako sa kama papunta sa sahig. Nawala ang kumot ko. Napunta dun sa may gilid. Gumalaw ang kutsyon. Parang may biglang bumigat sa paahan ko. Naramdaman ko yung pag-igting ng mga kalamnan ko sa binte. Yung parang may sumisip-sip ng lakas ko. Hindi ako makagalaw. Bumuka ang bibig ko, pero walang lumalabas na tunog. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Mabigat na mabigat. Parang may nakaupo sa sternum ko. Hindi ako makahinga ng maayos noon. Hindi ako makagalaw. Binuksan ko ang mga mata ko. Nakatingala ako sa kisame. Madilim. Pero nakikita ko yung mga anino ng ceiling fan na hindi gumagalaw. Sa gilid ng paningin ko, sa may paahan ng kama, may anino. Hindi normal na anino. May hugis. Babaeng nakayuko. Mahaba yung buhok nun. Nakababa. Natatakpan yung muka. Nakayuko siya sa paahan ko. Parang umiiyak. Pero walang tunog na iyak. Nakita ko yung mga balikat niya. Parang umaalog. Humihikbi. Tumagal yun ng ilang segundo. Pero para sa akin, parang 1 oras. Tapos nagsalita siya. Mahinang bulong. Arabic yata yung salita. Hindi ko maintindihan lahat. Pero may isang salita na naintindihan ng pandinig ko. Parang binigkas mismo sa tenga ko. Where's my son? Parang boses ng isang ina na naghahanap ng nawawalang anak. At pagkasabi niya nun, biglang gumaan yung pakiramdam ko. Nakahinga ako ng malalim. Parang na-reset yung katawan ko. Napaupo ako agad. Hingal na hingal. Tumutulo ang pawis ko kahit ang lamig ng kwarto. Binuksan ko yung ilaw. Walang tao. Walang anino. Walang nakaupo. Walang kahit ano.
Pero may nakita ako sa paahan ng kama ko. May bakas ng kamay, basang-basa. May 3 marka ng daliri sa puting kumot ko. Parang may dumampot at umiiyak. Nanginginig kong hinawakan yung parting yon. Malamig pa rin. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Umupo lang ako sa kama hanggang mag-umaga. Nakabukas ang ilaw. Nakayakap ako sa unan. Bawat kaluskos ng hangin sa labas, napapatingin ako. Bawat langit-ngit ng pinto, halos mapasigaw ako sa isip ko. Kinabukasan, hindi ako makapag-focus sa trabaho. Habang pinapakain ko si Lola Zainab ng lugaw, napansin niya yata na tulala ako. Tumingin siya sa akin ng matagal. Tapos sinabi ko sa kanya sa salitang Arabic na meron akong itatanong. Tumango naman siya. Tapos tinanong ko kung sino yung dating caregiver dito, yung nauna sa akin. Tumigil si Lola sa pagkain. Tumingin siya sa malayo, parang may naaalala. Tapos ang bulong niya, "Fatima." Nanlamig ako nun. Pilipina rin yun. Mabait. Mahal na mahal niya ang anak niya sa Pilipinas. Araw-araw nagpapadala ng pera. Nag-aaral daw yung bata. Tumulo ang luha ni Lola. Bihira akong makita yon. Bihira siyang mag-react ng ganyan. At sinabi niya sa akin na isang gabi daw, hinimatay daw yun sa kwarto. Inatake sa puso. Wala daw siya nagawa. Wala ring ibang tao. Namatay daw yun mag-isa sa kama niya. Yun din yung kamang gamit ko ngayon. Kaya pala tuwing madaling araw, kaya pala may humihila sa paa ko, kaya pala may anino, kaya pala may babaeng umiiyak. Ginigising niya ako, hindi para takutin ako, para may makausap siya, para may magsabi sa kanya na okay lang yung anak niya. Simula nung gabing yon, hindi na ako natulog sa kwartong yon. Lumipat ako sa sala sa baba, kahit masikip, kahit matigas ang sopa. Pero tuwing 2:00 ng madaling araw, naririnig ko pa rin yung hagulgol, galing sa 3rd floor, galing sa bintana ng hallway. Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Minsan, pumupunta ako sa baba ng hagdan at nagsasalita kahit walang tao. "Ate Fatima, kung naririnig mo ako, okay na yung anak mo. Nag-aaral na siya. May trabaho na rin yung tatay niya. Hindi siya nagugutom. Magpahinga ka na." At alam kong narinig niya ako. Kasi pagkatapos kong magsalita, tumigil yung hagulgol at may naramdaman akong malamig na hangin. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa bilang to. Ang alam ko nun, magmamarathon lang kami ng Korean drama nung gabing yon. Nakaready na yung instant noodles namin ni Ate Glo, pati na rin yung mga chichirya. Dumating si Ate Nelia. Ayun na naman, ang daming reklamo. Nakakasuffocate naman dito. Day off na nga. Sa apartment pa rin. Hanggang sa napilitan na rin ako. Oo na, sige na. Sa labas na lang kami. Sa may bandang dagat na lang tayo. Yung restaurant na madaming garlic sauce. Sabi ni Ate Nelia habang nag-aayos siya ng buhok niya sa maliit na salamin. Oo, tsaka malapit lang. Lakad lang tayo para fresh. Sang-ayon ni Ate Glo. Ako nga pala si Blessy. 3 kaming Pilipina caregiver dito sa Saudi. At ito kami ngayon. Naka-polo shirt at maong. Parang mga bagong ligo na naglalakad sa gilid ng kalsada ng Alcobar. Mainit ang hangin kahit gabi na.
May halo ng alikabok at amoy ng mga pabango ng Arabo na nakakasalubong namin. Pagdating namin sa restaurant, ang daming tao. Punong-puno ang mga mesa. May mga pamilya. May mga grupo ng lalaking nakakandora na ang lakas-lakas ng tawa. Nakaupo kami sa labas, sa mga plastic na upuan. Sabi ni Ate Nelia, mas presko raw doon. E di sige. Habang naghihintay kami ng order, napatingin ako sa may eskinita sa tabi ng restaurant. Madilim doon, walang ilaw, puro basura at walang laman na karton. Pero meron akong nakita doon. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi naman yon tao, hindi rin hayop. Parang anino. Pero parang anyong tao. Ang gulo. Sobrang payat nun. Sobrang haba rin ng mga braso. Parang umaabot hanggang tuhod. Nakatayo ito sa gitna ng mga karton. Hindi gumagalaw. Pero nakatingin ito sa akin. Diretso sa mata ko. Ramdam ko yung bigat ng tingin niya. Parang may humihila sa dibdib ko pababa. Parang may malamig na kamay na nakahawak sa batok ko. Ganon yung pakiramdam. Blessy, teka, anong gusto mong sausawan? Tanong ni Ate Glo. Abala sa menu na hawak-hawak niya. Hindi ako nakasagot. Nakatitig pa rin ako sa iskinita. Kumurap ako. Pero bahagyang lumapit yung nilalang. Halos nasa harap na namin. Pero parang ako lang yung nakakakita. Hindi ko na alam yung gagawin ko noon. Bigla akong tumayo. Halos matumba pa ako sa upuan ko. Uy, ano nangyari? Nagulat si Ate Nelia. Lipat na lang tayo. Ayaw ko rito. Lipat na tayo. Ngayon na. Mabilis kong sabi. Hinila ko na rin yung braso ni Ate Glo. Ha? Bakit? Hindi pa nga tayo nakaka-order. Reklamo niya. Nakasimangot na siya. Wala. Basta. Ayoko rito. Malas yata rito. O kaya masyadong maingay. Lipat na tayo dun sa kabila. Dun sa may bandang kanto. Mas tahimik dun. Tumayo si Ate Nelia. Sanay na siya sa pabago-bago kong isip. Sige na nga, sige. Nagugutom na nga ako pero ikaw, mamimili ka ng garlic sauce ha? Tumawa si Ate Glo nun. Sabay kalabit sa akin. Oo nga, ang weird mo talaga, Blessy. Day off lang, nagdadrama ka pa. Tumawa ko, pero pilit na lang yon. Habang naglalakad kami palayo, hindi ako lumingon. Pero naramdaman ko pa rin. Alam kong nakatayo pa rin ito doon. Sa may iskinita. Nakamasid sa aming tatlo. Nakatingin sa likod ko. Sa pangalawang restaurant, mas maliwanag. Mas maraming tao. Nakahinga ako ng maayos. Kumain kami ng shawarma. Nagkwentuhan tungkol sa mga amo naming masusungit. Nagtatawanan kami. Parang normal na gabi lang dito sa Saudi. Pag-uwi sa apartment, nagtanong si Ate Glo ng pabiro. So anong rason? May mumu ba doon? Ngumiti ako. Ewan ko nga eh. Gutom lang siguro ako. Basta ang importante ate, nakakain tayo ng masarap na shawarma. Hindi ko nakwento yung totoo. Hindi naman sila maniniwala. At baka kung sabihin ko, may sumunod pa sa amin pa uwi. Kaya tumahimik na lang ako. Nagkunwaring naaaliw sa kwento ni Ate Nelia. Pero hanggang ngayon, tuwing mag-isa ako dito sa Saudi, naaalala ko yung nilalang na yon.